glorify your name, O God. We bless your name, Father God. We humble ourselves, O God. Thank you, Lord, for this moment, Father God. Thank you, Lord. We lift unto you, Father God, Lord, this Bible study tonight. Your divine presence, O God, Lord, ay patuloy po ba, O God, Lord, iparanas niyo po sa amin. Use your servant, O God, to share your mighty word, O God. At patuloy po ba, O God, Lord, sa gabing ito, kayo ang patuloy na gumalaw at kumilos, Panginoon, sa kalagitnaan namin by the power of the Holy Spirit. And we believe, Father God, na sa gabing ito, muli, i-bless niyo po kami, Panginoon, at pagpapalain sa pamamagitan ng inyong buhay at makapangyarihang salita. We back to you, Father God, in the name of Jesus Christ. Everybody says, Amen and Amen. Praise God. Sige po, tayo po ay makakaupo na, mga kapatid. Isang malaking kagalakan muli na tayo ay nagkatipon-tipon ngayon sa lugar na ito. By the way, ano nga pala ang pangalan ng ating kasama si Michael. Michael, good evening. Isang malaking kagalakan na kasama ka namin sa gawain ng Panginoon. Huwag kang mag-alala, ito ay walang ibang itinataas na any kinds of religions. Walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo lamang. Ang bugtong na anak ng Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat. Okay, nung nakaraang pong Thursday ay hindi tayo nagkaroon ng Bible study. Kasi po ang inyong pastor ay nagkaroon po ng 3-day seminar sa Angeles City pa po. At tayo po ay nakadalo sa 3-day seminar for enhancement para po patuloy tayo magamit ng Diyos. Mga Korean pastor po ang mga nagturo po sa atin. Kaya po, bagamat nakakapagod, talagang nakakapagal kasi araw-araw po kami umuwi. 8 a.m. hanggang 6 p.m. po yung seminar, 3 araw. At Angeles City pa po, kaya po talagang nakakapagod. Pero tinapos po natin yung, kaya po tinamaan po yung Thursday. Tuesday, Wednesday, and Thursday po yun. Pero pinagtuturo ko po sa Eliza, no, kaya lang wala sang service. Si Vincent po kasi ay ginabi galing Manila, kaya talagang hindi nagkaroon ng gawain. Pero ngayon po ay hindi po ako pumayag kahit po bukas na po yung aking flight papuntang Japan. Madaling araw pa lang po, mga 4 a.m. po. Ewan ko, makatulog pa ako ngayong magdamag na ito. Kasi hindi, talaga po kapag talaga may lakad, kahit sa different provinces ng bansa natin, hindi na nakakatulog talaga. Talagang yung oras kasi po sa akin, pagka mahalaga sa akin yung oras. Pag may kasama po kasi ko, pag sinabi naming 5 a.m. ang alis namin, ayoko po kasi nalilate talaga doon sa commitment. Kaya po ito, mamaya ay 4:30 po ang amin pong commitment doon po sa Baliwag at diretso na po kami ng airport. Kaya po, kailangan talaga ay magising ng maaga. Kaya po, talagang pero hindi ako pumayag kasi alam niyo po, ang kalakasan ko po, bago po ako, actually po yung punta po natin ng Japan for 5 days ay ano din po ito, gabi-gabi ay tayo po ay magkakandak ng mga gawain doon. Nakaset na po yung ating mga gawain doon sa bawat tirahan ng ating pupuntahan ng mga OFW na Christian din. Mag-i-invite sila. Talagang ganito rin po. Magkakaroon po tayo ng face-to-face na Bible study. Kaya sapagkat talagang yun naman po talaga yung ating po talagang puso. Pero sa bawat gabi po yun, kasi po pagka po sa maghapon sa Japan, ay very busy po ang ating pong, ang mga tao doon, kahit po yung mga Hapon. Kaya gabi lang po sila talaga maluwag. At kaya po pag-araw, ay yun, may panahon naman po siguro para magpalamig po doon, magpalamig-lamig at langhapin po yung hangin po ng Japan. Ayun. Maranasan naman po natin yung tayo ay mag-ikot-ikot po doon. Okay? And then, ayun po tatapat na linggo, meron po tayong isang church doon na tayo po yung guest speaker. Isang church po na, di ako nagkakamali, Assembly of God. Isa po sa pinakamalaking church sa Japan ay ang Assembly of God. At praise God, tayo po ay naikuha po ng slot para po tayo maging tagapagsalita. Parang pagkakaalam ko pa po ay 2 slot pa po. Isang pang umaga at isang pang hapon. Kaya po mukha po isusulit nila ako doon pagka araw ng linggo. Kaya yun naman po ay sanay naman po tayo doon. Kaya po ako po'y nagpapasalamat sa Diyos sapagkat muli
ay bago ako umalis for 5 days ay muli po ay makapagsama-sama tayo, makapag-aral at makapag-samba at makapakinig na salita ng Diyos. At ako'y natutuwa, alam niyo po, ang pinaod po sa Neldeponso, mga kapatiran, ay kayo po ikaaliwan ko sa akin pong paglilingkod. Nakikita ko po yung inyo pong kaseryosohan, nakikita ko po yung inyo pong suporta sa gawain ng Panginoon. Yan po isa na pong malaking kagalakan po para sa akin. Kaya po, kahit mamaya na po yung flight ko, hindi ko po hinayaan na hindi po tayo magkita ngayon sapagkat ito po yung ating pong kasiyahan. Ang tayo po ay makapag-aral at makapakinig ng salita ng Diyos. Handa na po ba kayo makinig, mga kapatid? Okay. At sa oras na ito ay nais ko pong i-share sa inyo yung tinatawag na topic about the greatest love of God. Alam niyo po, ang pinakadakilang pag-ibig ay hindi matatagpuan sa iyong kapwa. Kahit sino pa yan, hindi mo masasabing pinakadakila at pinaka-the best yung pag-ibig na gagawin sa iyo ng iyong kapwa. Even yung ating mga magulang, even yung ating mga relatives, mga family, ay bagamat iibigin tayo, bagamat mamahalin tayo, pero iba pa rin po ang tinatawag na greatest love of God na ipinadama sa atin. At ngayong gabi po ay yan po yung nais ko po na ibahagi po sa inyo. In the book of Ephesians, chapter 3, verse 18, may have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ. So makikita po natin na yung pinakadakilang pag-ibig ng Diyos, kung gaano kalawak, kung gaano kalalim, kung gaano kataas ang matinding pag-ibig na ipinadama sa atin ng Diyos. Hindi kayang sukatin, hindi kayang timbangin ang pinakadakilang pag-ibig ng Diyos na ipinadama sa ating lahat. Okay, first point. Yung tinatawag na greatest love of God for us. Unconditional love. Walang kondisyon. Minahal tayo ng Diyos, wala pong kondisyon. Minsan po ang tao pag nagmahal, mamahalin kita kaya lang mahalin mo ko. Iibigin kita kaya lang bili mo ko nito. Mamahalin kita kaya lang pagsilbihan mo ko. Ito yung kondisyon natin dalawa. May agreement. Pero yung tinatawag na greatest love of God, unconditional love. In the book of Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrate His own love for us is this: while we were still sinners, Christ died for us. So makikita po natin yung napakatinding pag-ibig ng Diyos. Walang kondisyon. Ipinadama, ipinakita, ipinahayag sa atin ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Yung kanyang unconditional love for us. Samantalang tayo pa ay patuloy na namumuhay sa kasalanan. Wala pa tayong ginagawang tama. Wala pa tayong ginagawang matuwid. Wala pa tayong ginagawang mga bagay na mabuti at maganda para sa Diyos, pero ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nasa langit, na hindi nakikita pero napaka-makapangyarihan, ay hinayaan niyang mamatay ang kanyang kaisa-isang anak sa krus. Ang kanyang only begotten Son, na walang iba kundi si Jesus Christ. Samantalang tayong lahat ay namumuhay pa sa kasalanan. Yan ang sinasabi ng Romans chapter 5 verse 8. It means unconditional love. Tayo minsan bilang tao, mamahalin lang natin ang isang tao kapag habang maganda ang ipinakikita sa atin. Pero pag dumating sa point ng buhay natin na para bang wala na siyang ginagawang mabuti sa atin, wala na siyang ginagawang tama sa atin, tumatabang po yung ating pakikitungo at pagmamahal sa Kanya. Sapagkat doon pumupunta dapat may kondisyon. Mamahalin kita, mahalin mo ko.
Gagawan kita ng mabuti, gawan mo muna ako ng mabuti. Aalagaan kita, pero kailangan ipadama mo muna sa akin yung iyong concern sa akin. Pero ang Diyos, ibang klase ang kanyang dakilang pag-ibig sa bawat isa po sa atin. Minsan po, hindi lang po ito naiintindihan ng bawat isang tao. Kaya po sa gabing ito, napakapalad natin. Why? Sapagkat ito po ang dulot ng tinatawag na Bible study. Pinag-aaralan po natin ang Biblia. Pinag-aaralan po natin ang Bible para lubusan po nating maintindihan ang mga bagay na hindi pa po natin naiintindihan. Kaya maliwanag po ang kahulugan ng dakilang pag-ibig ng Diyos, yung tinatawag na unconditional love. My beloved brothers and sisters, ito po ang nais ng Diyos na makita sa ating lahat bilang tayo ay magkakapatid, pamilya sa harapan ng Diyos. Na kaya nating abutin, ibigin, mahalin, unawain ang ating mahal sa buhay, ang ating kapatid sa Panginoon. Kahit wala siyang ginagawang maganda, kahit pangit ang kanyang ginagawa sa atin, pero patuloy pa rin natin siyang uunawain, iintindihin, aabutin, mamahalin, sapagkat yan ang isang tunay na kahulugan ng greatest love. At ang nakagawa niya ay walang iba, kundi ang ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Second point, sacrificial love. One of the meaning of greatest love of our God is about sacrificial love. Ang tunay pong pag-ibig na dakila, handang mag-sacrifice, handang magparaya, handang magbigay, handang umunawa. Ito po ang tunay na kahulugan ng tinatawag na greatest love. Pero ang pag-ibig po ng tao, sa ating pong kapanahunan, hindi na po yung uso yung sacrificial love. Gusto po lahat benefits, blessing. Hindi na po kaya ng napakaraming tao ang tinatawag na sacrificial love. Pero ang gustong-gusto pong makita ng Diyos, higit sa lahat sa atin, ito pong bagay na ito. Na siya po ang unang gumawa. Siya po ang unang nag-example sa atin. Sabi po dito, ang tao pag nasa rurok ng tagumpay, katanyagan, kasaganaan, maraming nagmamahal. Pero pag wala na ang katanyagan, wala na siyang kasaganaan, wala na siyang pera, wala na siyang salapi, wala na siyang impluwensya, wala na po nagmamahal sa kanya. Tama po, mali. Kapag ang tao ay maraming pera, mayaman, ang dami pong nagmamahal sa kanya. Kasi po, doon po sa motive, meron pong motibo, kaya lang siya minamahal. Kaya nga po, pag ang tao po ay wala nang sinasabi, walang yaman, walang katanyagan, walang impluensya, wala po nagmamahal. Pero iba po ang Diyos. Makikita po natin sa John chapter 15 verse 13, walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Yan po ang binabanggit ng John 15 verse 13. Greater love has no one than this, to lay down one life for one friend. So makikita po natin, walang hihigit na pag-ibig sa isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. At ang nakagawa po nun walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that should whoever believeth in Him shall not perish, but have eternal life. Gaya na lamang po ang pag-ibig ng ating Diyos amang nasa langit na hindi nakikita, na siyang lumikha ng langit at lupa at lumikha din sa atin. Kaya ibinigay niya
inirigalo niya ang kanyang kaisa-isang anak at hinayaan niyang mamatay doon sa krus sa ibabaw ng Mount of Calvary sa Israel. Way back more than 2,000 years ago. At yung kamatayang iyon, pinatunayan ng ating Panginoon. Wala pa tayong ginagawang tama at mabuti, pero naisakripisyo ng ating Panginoon ang kanyang sarili. Dahil mahal ka niya, mahal niya ako, mahal niya tayong lahat. This is the one deepest meaning of greatest love of God. Sacrificial love. Kung napatunayan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang matinding sakripisyo kung ano yung pinakamahalaga sa kanya, yung kanyang kaisa-isang anak, inayaan niyang mamatay dahil mahal na mahal niya tayo. Tayo po bilang tao na magbabalik po ng pagmamahal sa Diyos. Napakahalaga din po na handa tayo magsakripisyo para sa Panginoon. Kaya lahat po nung ginagawa natin mga kapatid, minsan napapagod tayo, napapagal tayo, minsan parang nanghihinawa na tayo, darating sa point ng buhay natin na parang ipaiisip ni Satanas na ano ba ginagawa mo na yan, may napapala ka ba dyan? Napapagod ka, napupuyat ka, may napapala ka ba dyan? Ganyang katindi ang bulong ni Satanas. Pero alam niyo po, habang nagsasacrifice tayo sa ating mga ginagawa para sa Panginoon, it is our greatest meaning of love para sa ating Panginoon Diyos. At ang Diyos ang unang nagsakripisyo para patunayan niya na ibang klase at ibang level ang pag-ibig niya sa atin. Kaya yung ating ibabalik na mga sacrifices, pagod, hirap, puyat, o anumang bagay na meron tayo na ibinibigay natin para sa Panginoon, wala tayong pwedeng ipagmalaki, kapatid. Bakit po? Kasi yung kanyang pinakamamahal, pinakamatinding kayamanan na walang iba kundi ang kanyang kaisa-isang anak, nagawa niyang ipagkaloob sa atin at mamatay lang sa isang kadusta-dusta at kahiya-hiyang sitwasyon. How much more ikaw at ako? Ano ba ang maipagmamalaki natin sa Diyos? Kapatid, ano? Lahat ng meron tayo, kapatid, talents, ability, resources, or whatever in our life, lahat yan mula sa Diyos. Kayang bawiin ng Diyos ang lahat ng meron tayo, even yung buhay natin. Kaya hindi natin pwedeng ipagmalaki sa Diyos na lahat ng meron tayo, na ipundar natin, na ipon natin, ito'y dahil sa ating sariling pagsisikap. Kapag tinanggal ng Diyos yung katinuan ng isip natin, kapag tinanggal ng Diyos yung kalakasan ng ating pisikal na katawan, ano maipagmamalaki natin? Kapag hinayaan ng Diyos isang araw na ikaw ay binigyan ng isang sakit, stage 4, ano maipagmamalaki natin? Lahat ng ating pinagpagalan, lahat ng ating pinaghirapan, o pwede lahat yan ay maibenta natin para lang tayo makasurvive sa isang napakatinding sakit at karamdaman. But praise God, mula noon until now, ang bawat isa po sa atin ay patuloy na minamahal ng Diyos. Malakas, malusog, namumuhay ng may kapayapaan. Ano ngayon ang pwede natin gawin? Sama-sama natin ibalik sa ating Panginoon ang pag-ibig na merong sacrificial. Kung ang Diyos nagsakripisyo para sa atin lahat, why not? Tayong lahat ay hindi magsasacrifice para sa Panginoon. Amen? Itong ginagawa natin ito, nasasabihin natin tayong lahat ay pagod, pagal, sa maghapong pagkatrabaho, nasasabihin natin, nakapapagod na, ayokong dumalo ng Bible study. Kapatid,
yung pagod ng maghapon nating naranasan, kapag naibalik natin ang ating pagmamahal with sacrificial love, papawiin yon ng divine presence ng Panginoon sa ating lahat. Kaya mga kapatid, napakabuti ng ating Diyos sapagkat siya ang tunay na nagpadama una sa atin ng tinatawag na sacrificial love. Kaya pag dumating sa point ng buhay natin na parang nangungusap ang Diyos sa atin, may ipinapagawa ang Diyos sa atin, nasundin natin yung kanyang conviction, hindi yung ating sariling gusto. At kapag ginawa natin yon with sacrifice, alam nyo, doon naiiyak, doon naluluha ang Diyos sa bawat gagawin natin. Naalala ko si Abraham. Nang magkaanak si Abraham, wala silang anak ni Sarah. Sila ay halos mag-100 taon na, wala pang anak. Pero pinagpala sila, ibinilas sila ng Diyos sa lahat ng bagay. Napakayaman ni Abraham at ni Sarah. Pero ang nakalulungkot, wala silang sariling anak. Pero isang araw, nagsugo ang Diyos ang anghel kay Abraham. At sinabi, Abraham, nakikita mo ba yung mga bituin na yan sa kalangitan? Magiging ganyan ang iyong mga anak. Ikaw ay tatawaging ama ng pinagpalang bansa. Magiging sindami ng buhangin sa dalampasigan ang iyong angkan at sambahayan. Alam niyo po, kahit napakatanda na ni Abraham, kung ano yung narinig niya na sinabi ng Diyos sa kanya, sinampalatayanan niya. Pinaniwalaan niya at doon nalugod ang Diyos kay Abraham. Nang magkaanak si Abraham, halos mag-100 taon na, ito'y walang iba kundi si Isaac. Ang nakalulungkot, ang Diyos minsan mapaglaro. Hindi mo minsan maiintindihan. Nang bigyan ng anak ng Diyos si Abraham at si Sarah, mag-100 taon na sila. Pero nung bigyan sila ng anak, binatilyo pa lang si Isaac, muling kinausap ng Diyos si Abraham. Sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, pumunta ka sa ibabaw ng bundok. Patayin mo ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac at ialay mo sa akin. Kung sa atin po sasabihin yun, baka po magtampisaw tayo at magalit tayo. Baka po magreklamo na tayo. Tagal nating inintay na magkaanak tayo, tapos binigyan tayo. Pagkatapos binatilyo pa lang yung anak natin, tapos ipapapatay sa atin at ipasusunog sa atin para maging handog sa Diyos. Pero hindi nagreklamo si Abraham. Madaling araw pa lang, nakaprepare na ang sulo, ang punyal, ang mga panggatong. Isinama niya si Isaac ng palihim na hindi alam ni Sarah. Kasama ang kanyang 2 tauhan. Naglakbay sila patungo sa bundok na kung saan itinuro ng Diyos. Kung saan sa ibabaw ng bundok, doon niya ihahandog ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac. Sabi niya sa kanyang 2 tauhan, "Diyan lang kayo. Kami na lang ng aking anak na si Isaac ang papanig sa ibabaw ng bundok na iyan. Hintayin niyo lang kami dito." Habang pumapanig sila sa bundok ng kanyang anak, nagtanong si Isaac sa kanya. Sabi ni Isaac, "Amang Abraham, may dala tayong punyal, may dala tayong panggatong, may dala tayong sulo, apoy. Pero nasaan po yung ating ihahandog na hayop?" Gaano po kasakit sa isang ama, sa isang tatay, na nagtatanong yung pinakamamahal mong anak, na walang kamalay-malay,
Pero ikaw sa sarili mo, sa puso't isip mo, alam mo yung anak mo nagtatanong na walang kamalay-malay, siya yung iyong ihahandog para sa Diyos. Dahil gusto mong patunayan na mahal mo ang Diyos, handa kang sumunod with sacrificial obedience. Because of love for the Lord. At nung inihiga niya si Isaac doon sa ibabaw ng mga bato, nakatali, nakagapos, alam na ni Isaac na siya iyahandog ng kanyang tatay, itong kanyang anak na si Isaac ay may malalim ding pananampalataya sa Diyos. Hindi nagalit, hindi sinumbatan ng kanyang tatay na si Abraham, sapagkat alam niya yung gagawin ng kanyang tatay ay gagawin yon hindi para sa kanya, kundi para sa Diyos. Tanggap ni Isaac na siya ay papatayin ng kanyang tatay, hindi dahil galit sa kanya, kundi dahil sa pagsunod na may pagmamahal para sa Diyos. At nung itinaas na po yung punyal ni Abraham, at ibabagsak na po ni Abraham ang punyal doon sa dibdib ni Isaac, split seconds, pabagsak na po, lumitaw ang anghel ng Diyos. Sabi ng anghel ng Diyos, Abraham, wag mong gagawin yan sa iyong anak. Sinusubo ka lang ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung gaano mo kamahal at handa kang sumunod sa Kanya. Ayun ang isang tupa, nakasabit ang sungay sa halaman. Yun ang kunin mo at ihandog mo sa Diyos. Ano ang mensahe? My beloved brothers and sisters, kapag nakita ng Diyos lahat ng ating ginagawang sacrifice, at handa tayong sumunod ng may pagmamahal with sacrifices sa ating Panginoon Diyos, ang Diyos ay may nakahanda na reward sa ating mga buhay. Kaya lalong pinagpala, lalong ibiniles ng Diyos ang kabuhayan ni Abraham at mismo si Isaac. Itetest tayo ng Diyos kung gaano natin pinaprioritize yung sinasabi nating mahal natin ang Diyos. Hindi po sapat yung salita. Kailangan po yun may kaakibat na pagsunod with sacrificial love. Doon nasusukat. Doon po natin mapapatunayan sa harap ng Diyos. Kahit pag-isigawan natin, paulit-ulit, pagsigawan natin, mahal natin ang Diyos. Hindi po yun ang titinan po ng Diyos sa atin, yung lahat ng lumalabas sa ating bibig. Ang tinitingnan po ng Diyos sa atin, yung puso po natin na handa nating sumunod kung ano yung gusto ng Diyos, hindi kung ano yung gusto natin. This is the greatest love of God na naipadama po sa atin na kailangan po maibalik natin sa Diyos. Para mapatunayan po natin na talagang mahal din po natin ang ating Panginoon Diyos na unang nagpakita ng dakilang pag-ibig sa ating lahat. Praise God. In the book of John chapter 15 verse 13, wala pang pag-ibig na hihigit pa kaysa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Ang unang gumawa po nun, walang iba, kundi ang ating Diyos Ama na nasa langit, na lubos na makapangyarihan sa lahat. Sa pamamagitan ng kanyang kaisa-isang anak na walang iba kundi ang napako sa krus na ating Panginoon tagapagligtas na si Jesus Christ. Kaya po mga kapatid, wala tayong maipagmamalaki sa Diyos.
Pag dumating po sa point ng buhay natin na tayo nakapagmalaki na, sasabihin natin, pagod na tayo, nagsasawa na tayong maglingkod, pagod na tayo sa ating mga ginagawa kay Lord. Sasabihin natin, ang dami natin naibigay kay Lord. Hindi po kayang tapatan ng sakripisyo, buhay, pagod, kayamanan, yung halaga ng ating Panginoong Kristo na isinugo niya sa lupa para lang po pahirapan at patayin, alang-alang sa ating lahat, para patunayan ng Diyos na mahal tayo ng Panginoon. Wala pong katapat po yun na kabayaran. Kaya lahat po nung ating gagawin na paglilingkod, pagsunod, pagmamahal sa Panginoon, hindi natin pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Third point, comfortive love. Yung pag-ibig na may kapanatagan, kaaliwan, kasiglahan. Yan po ay mararanasan lang natin, hindi sa mga bagay sa ibabaw ng mundo, hindi sa mga tao na sa paligid natin, kundi higit sa lahat, sa Diyos, na tunay na nagpadama ng dakilang pag-ibig sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos, kapag tunay po natin naranasan, yan ang tunay na may kapanatagan, kagalakan, kapayapaan. Kaya sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin. Matthew 11:28, 29, and verse 30. Sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na pagod na. Kayong lahat na hirap na. Kayong lahat na bigat na sa lahat ng inyong pinagdadaanan sa buhay. Sa inyong mga suliranin, sa inyong mga sitwasyon sa buhay. Sabi ng Panginoong Jesus, at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mababang loob, at makakaranas kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Kaya mga tunay na mga taong nagpasa Diyos, lumapit sa Panginoon, tinanggal ang pride, tinanggal ang kanyang sariling kagustuhan, at sumuko sa Panginoong Jesus. Ito yung mga taong nakaranas ng tinatawag na comforting love. Kaaliwan, kapayapaan, kaligayahan na hindi niya natagpuan sa mundo, pero sa ating Panginoon, doon niya lamang natagpuan. Sapagkat sabi ni Jesus, sapagkat kayo bibigyan ko ng tunay na kapahingahan sa inyong mga kabigatan sa buhay. Kaya mga kapatid, napakasarap na maranasan ng bawat isa po sa atin ang tinatawag na comforting love comes from our God through our Lord Jesus Christ. Sabi ni Lord Jesus, iba ang kapayapaan na idinudulot ng sanlibutan kaysa sa kapayapaan na ibibigay ko sa inyo. Yung alak, habang nag-iinuman kayo, nagkukwentuhan, nagtatawanan, nagbibiruan, may kapayapaan. Tama po, may kapayapaan. Pero pagkatapos nyong mag-inuman, kinabukasan, ang bigat. Bakit po? Masakit ang ulo mo, masakit ang katawan mo, masakit yung bulsa mo. Pati trabaho mapapabayaan kapag ikaw ay may hangover. Oo, may kapayapaan doon. Pero tama ang sabi ni Jesus, iba ang kapayapaan na dulot ng mundo kaysa sa kapayapaang ibibigay ko sa inyo. Kay Lord, tested ko po sa buhay ko. Ako dati po isang negosyante. May daling araw pa lang, pumapasok ang pera sa negosyo ko. Pera po ang dumarating sa aking pong buhay. Pero kung ikukumpara ko po yung buhay ko at buhay ko po ngayon na full-time pastor, mas payapa po ako ngayon. Doon po nung araw, ang dami kong iniintindi. Pag Monday, ang dami kong dapat ponduhan. Pag kulang yung pagpopondo ko, kung saan-saan po ako umiikot. Dahil ang pinopondohan ko po nung araw ay halos daan-daan libo mga cheque. Pero po ngayon,
Wala man po akong pumapasok na pera araw-araw, pero yung kapayapaan at kagalakan na nagmumula sa Panginoon ay isang napakatinding kayamanan na maaari ko pong ipagmalaki sa buhay ko dahil sa Panginoon. Kaya tama ang sabi ng Panginoon, kapag ikaw ay tunay na nagpa sa Diyos at sumunod sa Diyos, iba ang kapayapaan na ipaparana sa iyo. Nung araw, ang dami kong kaibigan dahil ang lakas ko magpainom ng alak. Pero pag wala ka ng alak na ipaiinom, wala sila. Pero ngayon, wala ako napakaraming kaibigan. Pero salamat, meron akong greatest best friend na walang iba. Hindi ako iniiwan. Walang iba kundi ang aking Panginoon. Kaya ang sarap. Ang laki po ng different. Kapag naintindihan po natin yung mga bagay na ito, mga kapatid. Paano natin mapapasaya ang Panginoon? Ano ang dapat nating gawin? Sabi po ng Pilipos chapter 2 verse 2, lubusin ninyo ang aking kagalakan, sabi ng Panginoon. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan, magbuklod kayo ng iisang pag-ibig, at magkaisa kayo sa puso't diwa. Para po pala mabigyan natin ng kasiyahan ang ating Panginoon na nag-alay ng buhay para sa atin. Ang gusto ng Panginoon na makita po sa atin ay ma-unite po tayo with our mind, with our heart. Hindi po tayo nagtatalo-talo, hindi po tayo nag-aaway-away. Sa bagkus ang nais na makita sa atin ng Panginoon bilang tayo'y pinadamhan ng the greatest love of God, yung pagkakaisa, yung pagtulong-tulong, yung pag-uunawaan, yung pagmamahalan. Ito ang gusto na makita ng Diyos sa ating lahat. At dito po natin mapiplease ang Diyos. Kung tayo po'y nagkakaisa, nag-iibigan, sumasa atin ang Diyos. Praise God. Next point, corrective love. Ang dakilang pag-ibig po ng Diyos ay nagtutuwid, nagtuturo. Hindi po tayo itinotolerate sa mga bagay na tayo po ay gumagawa at nagpapatuloy sa mali at kasalanan. Ano po ang sabi ng Bible? Minsan po masakit pag nagtuwid ang Panginoon. Pero ito pala ay part ng pag-ibig ng Diyos. Kaya mga kapatid, kapag tayo po mayroong mga tao na tayo po'y tinuturuan, itinutuwid, isinusuheto, magpasalamat tayo. Bakit po? Mahal tayo ng taong iyon. Pero kapag yung taong kaibigan natin, kasama natin, hinahayaan na lang tayo, hindi na po tayo mahal nun. Pero nakalulungkot po kasi maraming tao ayaw magpatuwid, ayaw tinuturuan. Pero ang tunay po palang dakilang pag-ibig ay nagtuturo at nagtutuwid para po sa atin lahat. Ano po ang sabi ng Bible? Revelation chapter 3 verse 19, or Aklat ng Pahayag, chapter 3, verse 19, sinasaway ko't pinapalo ang lahat ng aking minamahal, sabi ng Diyos. Kaya't maging masigasig ka, pagsisihan mo talikdan ang iyong mga kasalanan. Those whom I love, I rebuke and discipline, God said. So be earnest and repent. Pinapalo, sinusuheto, tinuturuan ng Diyos ang bawat kanyang minamahal. Kaya huwag tayo magtatampo sa Diyos minsan. Kapag tayo po ay dinidisiplina, tinuturuan ng Diyos. Dapat po tayo po ay malakas po yung ating discerning spirit. Kapag meron po nagaganap na mga bagay na hindi maganda sa buhay natin, kagad isipin mo, ano kaya yung nagagawa kong mali? Baka dinidisiplina ako ng Diyos. Ganun po dapat kagad. Kapag merong hindi magandang nangyayari sa buhay natin, kagad i-evaluate natin yung ating sarili. Baka meron tayong nagagawa na hindi maganda sa harapan ng Diyos. Kaya tayo itinutuwid, tinuturuan ng Panginoon. Sapagkat minamahal
Tinuturuan ng Panginoon, dinidisiplina ng Panginoon ang mga taong iniibig niya. Last point, everlasting love. Ang tunay pong dakilang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggang pag-ibig. Eternal, forever. Minsan po ang tao, mamahalin ka lang habang sexy ka, habang macho ka, habang merong kang ibibigay, habang maganda ka lang, habang pogi ka lang, habang mayaman ka lang, may hangganan. Pero yung greatest love of God, eternal, forever. Yan po ang kaibahan ng tinatawag na greatest love of God. Ang pag-ibig ng tao ay may hangganan. Maraming pwedeng makapaghiwalay, pero ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan, walang pwedeng makapaghiwalay. Napakalaki po ng pagkakaiba. Sabi po ng Bilbia sa Romans chapter 8 verse 35 to 39. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan, kaya ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan. Verse 36, ayon sa nasusulat, dahil po sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin mga tupang pangkatay. Hindi sa lahat ng mga ito tayo'y sigurado magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. 38. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Ito po yung matinding diniklara ni Apostol Pablo. Sapagkat isa po si Apostol Pablo sa 12 apostoles ng ating Panginoon. Napakatindi po nung kanyang pagmamahal sa Panginoon. Sapagkat naintindihan niya kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos na ipinadama sa kanya, na kahit siya'y napakasama, inuusig niya ang mga unang mga manampalataya, pero ipinadama sa kanya ang pag-ibig ng Diyos na walang katulad. Kaya ang ibinabalik naman po ni Pablo sa kanya pong pagmamahal sa Diyos, siya po ang may sabi, sapagkat natitiyak ko, sabi ni Pablo, walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap. Verse 39, ang kataasan, kalaliman, alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Praise God. Kaya makikita po natin, merong tao na nakakilala sa Diyos, merong lingkod na nakakilala sa Diyos, naintindihan niya kung paano niya ibabalik ang matinding pag-ibig ng Diyos na naranasan niya. Walang po pwedeng makapaghiwalay sa pag-ibig niya sa Panginoon. Kamatayan, kahirapan, kadustaan, wala. Walang po pwedeng makapaghiwalay. Kaya nga si Pablo, kahit ibinilanggo, kahit pinugutan ng ulo, lahat yon tinanggap niya. Dahil mahal na mahal niya ang ating Panginoon. The same thing with us, mga kapatid. Habang tayo nabubuhay sa ibabaw ng mundo, ito rin po dapat ang maging principle natin, na hindi lang po natin binabanggit, sinasabi na mahal natin ang Diyos, bagkus may kasamang gawa para patunayan nating mahal natin ang ating Panginoon. At ito na po magtatapos sa conclusion. Sabi po ng 1 John chapter 4 verse 11 to 12, mga minamahal, dahil ganun kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Kailanman ay wala pang taong nakakita sa Diyos. Ngunit, kung tayo'y nag-iibigan,
nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang Kanyang pag-ibig. Mga kapatid, kung tayo nag-iibigan, nagmamahalan, nag-uunawaan, nagpapatawaran, nagtutulungan, tunay ngang nagiging ganap ang pag-ibig ng Diyos sa atin at ang pag-ibig natin sa Diyos. Kung ang bawat isa po sa atin na magkakapatid, magkakapamilya, magkakaibigan, ay hindi po nagkakaroon ng conflict, pagkus nag-uunawaan, nag-aabutan, sumasa atin ang Diyos at nahahayag ang pag-ibig natin sa Diyos. Sapagkat kung yung ating kapatid na nakikita ay hindi natin maibig-ibig, paano natin maiibig ang Diyos na hindi nakikita? Pero yung ating kapatid na nakikita kahit minsan pasaway, kahit may mga ginagawang mali, pero inuunawa natin, inaabot natin, pinatatawad natin, ginagawa natin ang tama, mas mamamahal at maiibig natin ang Diyos na hindi nakikita kapag nagawa natin ang pag-ibig itong mga taong minsan ay walang ginagawang maganda sa atin. At mapaparangalan ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Everybody stand up. Praise God. Purihin ang Diyos. Panginoon, sa gabing ito kami nagpupurit, nagpapasalamat. Salamat po Lord o God sa gabing ito sapagkat minsan pa nahayag ang inyong salita. Minsan pa naunawaan namin o God ang inyong greatest love sa bawat isa po sa amin. Hindi namin kaya halos pantayan, tularan. Salamat Lord. At kaya po sa gabing ito, Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin, O God, na patuloy, unti-unti, kahit po papaano, matumbasan po namin. Maibalik po namin ang inyong napakadakilang pag-ibig na ipinadama at ipinaranas sa aming lahat. Hiling ko po't dalangin, Panginoon, sa oras na ito, na patuloy po, Lord, bigkisin niyo po kami, Panginoon, ng pag-ibig. Ng inyong pag-ibig, Panginoon. Patuloy po, Lord, ang aming buhay na ito ay magamit po namin to serve you, to honor you, to love you, O God. And even sa aming pong mga kapwa, pamilya at mga kapatid. Maraming salamat po, Lord, at patuloy na ako po'y naniniwala, Panginoon God, na ang mga salitang ito'y hindi po mawawala ng kabuluhan. Ito po'y itimo niyo po ng malalim sa puso't isip ng bawat isa. Even ang mga nanonood ngayon, makakapanood nito sa YouTube channel ng inyong lingkod, Panginoon. Patuloy kayong gumalaw at kumilos sa buhay nila, saan man sila dako ng bansang Pilipinas and around the world, O God. Gumalaw kayo't kumilos. I-bless niyo po sila. Pagpalain niyo po sila, Panginoon God, at maranasan po nila patuloy po, Panginoon God, Lord, ang inyong greatest love sa bawat isa, Panginoon God. Maraming salamat po, Lord. Sa gabi pong ito, Panginoon, muli, we back to you all honor, all glory, all praises in Jesus' mighty name. Everybody says, Amen. Amen and Amen. God bless you mga kapatid at salamat sa panood. Minsan pa, bago ako pumunta ng Japan, mamaya ay ako po'y nakapag-iwan muli ng isang pinagpala na mensahe sa ating lahat. God bless you all. God richly bless you.